What particular natural food na nagpapasarap? Yung lumot, yung lablab, o yung algae? Ang algae lumot, ang Algae lablab plankton. Plankton. Okay. So, alin doon sa tatlo? Parehas. Parehas sila. Kasi may stage to na ano eh, may buwan to na ano eh, magigreen siya. Oo. Ano siya, plankton ang nag-ano nun. Plankton. Kumbaga, Plankton yung nasa ibabaw, di ba? Pag nagbubuo na siya, di ba kulay green siya ako, phytoplankton, zooplankton. Pag nag-clump siya, kaya mo siya makikita. Kasi ang plankton microscopic. Yes. Pero yes. pag nagdikit-dikit yan, makikita mo. Makikita mo. Ibig sabihin, overpopulated na yan pag nakita mo. Oo. Tuwang-tuwa ka na doon kasi kakainin na siya ng isda. Kakainin. Lahat yun uubusin ng isda. Yun. Oo. Tapos dito, may nakikita ka, di ba, mga parang malilit na alamang? Kinakain nila ng bangus yan. Yung parang shrimp na malilit. Doon, boss. Doon. Yan. Ewan ko, makikita sa camera. Kita ba? Meron pa yan dito eh. Pero yung natural feeds, ilang months na lang kakainin yan bago ubus na yan at wala ka ng choice kundi commercial feeds ang ibibigay mo sa isda? Mga 1 to 2 months. 1 to 2 months. Depende sa stocking density. Itong stocking density na 12,000 siguro mga 2 buwan to. Okay. Although sa ngayon dahil meron pa, all throughout culture meron, pero kunyari kakain siya sa isang araw, kakain siya ng 10% to 20% ng natural, tapos yung sa susunod na, tapos kapag nagpakain ka na ng feeds, pupunta na sila lahat dyan. Kakain. Sa feeds. Ayun na, gumagalaw na sila. Ito na sila, palapit na. Gagalaw na. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect Year 3 sa August 8 na po yan sa Elements at Centuries. Ngayon po, open na po yung registration at meron pa tayong early bird discount hanggang end of May. Anong tawag sa sistema na yan? Pag ang tawag dito, kinakalukor eh. Kalukol? Kalukor. So may net sila na hawak, tapos parang tinataboy yung isda papunta rito sa other side. Tapos mamaya, papaikot nila yan para makuha yung kumbaga Matrap sila. Pero lahat ng isda matataboy niya o may iwan pa rin doon sa pinanggalingan nila? Mga 5% ng pwedeng tumalon. Kasi may iba tatalon diyan eh mamaya. Mamaya pa. Mga 5 to 10% may iwan dito. Yun na lang yung uulitin. Isang ganun ulit. Oo. Tapos i-drain na. Kasi hindi mo naman siya pwedeng i-drain, napupulot-pulutin. Kasi siyempre, may stress yung isda, papangit itsura. Masisira yung kaliskis pati. Oo. Di ba, sir? So normally, ang harvesting, ilang hours ang inaabot niyan? Siguro hanggang, anong oras ngayon? Quarter to 8. Quarter to 8 na. Nag-umpisa sila kanina 7. Siguro 11, nag-akit na ng isda. Mga 10. Siguro mga 3 hours. Yung ganito kalaki. Before ka mag-harvest, more or less alam mo na ang harvesting mo. Given na hindi nagkaroon ng mga problema, walang nakaw. Sa totoo lang, si Papa Chris RJ, gagawa ng competition yan. Tapos sabihin ko, mag-harvest tayo ng 8 tons, gagano na lang. Tapos magkukompute sila, hindi naman nalalayo. Kasi kada kahon kaya ko i-drawing sa papel. Kukumpitin nila kung yung gusto mo lalabas. Kung ano yung anong lalabas yung sa kahon na yun. Kung naglagay kami ng 10,000 na buhos, parang ito, hindi man kami nag-uusap ni RJ. Pero kapag in-estimate ko kung 6,000 kilos, hindi lalayo yun dyan.
6,000 kilos din ang makukuha mo. 6,000 kilos, 12,000 yung bangos. 12,000 yung bangus, 6,000. Dahil nga 500 grams, Yeah. kaya 6,000. Nasa 500 na to more or less. Kaya ako naman sinabing 12,000 kasi mabait yung bantay namin. Kumbaga hindi na kailangan magnakaw, hindi na kailangan. Kumbaga nasa tamang maayos. So itong mga harvest mo ngayon dito, given na nagkatotoo yung 6,000 na projection, kikita ka. Kikita. Kita ngayon. Oo, kita. May konti. Kasi Ang late na margin, no? last na harvest namin dito, 30,000 ang binuhos, 15 lang ang nakuha namin na piraso. Kailan yun? This year din? Last year? December yata. December. Oh. Kasi nga, umapaw. Siyempre, yung lugi doon, idadagdag mo na naman dito, i-absorb mo dito sa kita ngayon. Pero ito, kikita to. Magkano ba ang per kilo ngayon? Base doon sa... 160 boss? 160? Papa Felix? 160 per kilo? 160, 150? 150? Yung buyer mo, magkano niya kinuha? Balik, sabihin na nating average tayo ng 150 kasi meron pang 140 yan. 150 tayo average. Oh. 6,000 kilos times 150, meron na 900,000 yun, di ba? Tama? Hindi ko na. 900,000. 6,000 kilos times 6,000 150 kilos pesos. times 150. Nasa 900,000. Tapos, 900,000 pesos. Tapos yung punta tayong palengke, yung konsignasyon, magkakat ng 5, kasi sold on consignment. Magkakat sila ng 5%. Of the 900,000 Of the 900,000 gross. gross. Oh. Ang laki E di, nun, 45,000, less 45,000. Ang matitira, 855. Oo. Tapos yung sa 855 na yon, may mga ice, ganyan, maraming expenses, mga 30,000, edi 815 na lang naiwan. Oo. Buti itong fish pan na to, sarili ko. Minana ko. Paano Kung kung nagre-rent nirerenta? ka pa, Kaya ako kita kasi sarili. Paano kung nirentahan ko? magkano yung figure na lumalabas na lang? 800? 815. 815 na lang. Oo, tapos magkano yung... Tapos may feed cost, fingerling cost. Oh. Fingerling cost, 12,000. Nung ang market value, nung binuhos to, 12 pesos. O, 144. Minus 144 pa. Ilan na lang natira, sir? 815 minus 144. 815 to. Minus 144. 144,000. Oh. 671. 671 minus feeds. Minus feeds, nasa 350,000. Minus 350. More or less, estimate na lang yan ha. Hindi na tayo, wala nang... 321. 321 na lang. Wala ka pang labor. Wala pa labor. Wala pang labor. Yung mga management mo, yung mga Tapos repair yung mga ng dikes, etc. wala pa. Yung repair ng dikes. Nakita nyo yung bubong noon? Natumba nung bagyo. Pag pinagawa ko yan, 50 milyan. Kaya hindi pa nagagawa. Hantay ko yung harvest dito para mapagawa yung tumba. So magkano pa yung operational cost mo? May kuryente pa to. Kuryente, pasweldo ng tao. Tapos yung mga, pag may mga mangkikisda, donation ulit, charity. Makikisda, meaning Yung siyempre, yung mga kamag-anak mo, bibigyan mo ng isda. Yung mga Manghingi. kaibigan mo. Kaibigan. Minsan, kahit na hindi manghingi, bigay pa rin. magbibigay. Pare, yung mga yung mga bibigyan natin. Automatic yun, nakalista na yung Nakalista mga na bibigyan. yan. Kasama na ba kami dyan? Kasama na. So ilan na lang, minus all the expenses. Ipapaluto natin ng relleno na pinapahanda ko na yung relleno bangos. Pag na-harvest to, gagawin ng relleno automatic. Tapos yung mga ninong ko, inaanak, medyo namimiss ko na yung bangus mo, automatic. So ang magiging neto mo na lang dyan, magkano sir yung natira kanina? 321. 321. Ilan na lang matitira Siguro dyan? nasa mga 150, 200. 200. Yun lang talaga. Oo. 150. Kasi at least okay, jackpot ako. May 200. Jackpot na yun. jackpot. Wow. Yung binabayaran ko, Nagagawa mo to kasi malaki yung palaisdaan. may sarili ko eh. At Paano kung saka- nirentahan ko? Tsaka stable ka na. Hindi eh. Hindi rin. Hindi rin. Can you consider yourself as one of the big players or hindi? Hindi eh.
Kasi Small farmer yon. karamihan ng mga players, nagtataka ako, malugi ng 100 million, hindi sila Hindi sila nasasaktan. Hindi sila nasasaktan, tapos tuloy pa rin. Nagtataka kami, hindi naman namin alam kung saan yung ibang negosyo nila. Wala naman kami nakikita negosyo nila, pero hindi kasi kagaya namin kapag nalugi kami, ramdam namin. mo. Oo. Pero may mga certain players na kahit na malugi, hindi nila ramdam. Tinitingnan namin. May, ano So dahil nararamdaman mo, hindi ka big player. Depende kasi, pag marami kasi ibig sabihin, pag sinabi mo player eh. Pero ano kumbaga, hindi ko masasabing big player ako. Pero masasabi ko na isa kami sa sa industry, kumbaga, yung tinitingnan. Mga pangalan na Kasi through goodwill, kasi may goodwill na tayo. Oo. Sabihin na natin yung mga iba kaya mag-sales ng billion. Kung tayo 10 million lang ganon. Pero ang kagandahan doon kasi kung ano yung nakikita nilang practices natin, kinokopya nila eh. Kung ano yung pizza ginagamit ko, Si AirPods mo, isa sa mga nauna na nagbangus sa 1970s. Pangasinan. Oo. Wala pang feeds, nagbabangus na yan. Wala pang commercial feed. So madaming nalulugi. Marami. Pero ba't ayaw nila tumigil? Matigas nga ulo. For example, nandiyan yung fish pan. Eh, ang source ng livelihood dito, di ba, puro fish pan. Oo. 3,000 hectares, meron dito sa Binmalay. 3,000 hectares. Oo. Laki pala, no? Eh, maglalakad ka. Pag nandiyan yung bahay mo, katabi mo fish pan. Katabi mo ilog. Anong gagawin mo? Wala ka namang ibang alam na hanap buhay. Maghuhulog ka pa rin ulit. Kung hindi ka makatis, mag-abroad ka. Kahit na doktor ka, magiging janitor ka. Nag-abroad ka. Totoo. Ilan ang tao mo na sustain mo para sa farm operations mo? Kung sa By the way, ilang hectare? Parang almost 75, no? Nasa 75. 75 hectares. Ilang tao yan ang mini-maintain mo, sir? Pero pa yung fish pen. Iba pa yung... May pen ka rin? May pen pa. Saan naman yung pen mo? Linggayin. Okay. May mga pen pa. Yun, mas malaki kita doon sa pen. Dahil maliit ang overhead. Paano naging mas maliit ang Kasi net lang siya eh. Tapos high stocking density. Yung nga lang, walang masyadong anong tawag doon, walang masyadong... Walang natural feeds siya. Walang Puro feeds Puro yun. feeds. Medyo mas marami ka lang ipapakain ng feeds. Pero less tao. Less tao. Ano naman ang risk ng pen versus dito sa pond? Ano siya, pag pumangit ang tubig sa ilog, mas mo nang tataob. Yung pen, Kasi wala kang control sa environment eh. wala kang control. Hindi kagaya nito, may pwede mo isara yung gate eh. Pag pumangit ang tubig sa ilog, pwede mo isara. Yung sa benefit po ng audience natin, yung pen at saka pond, ang difference, yung pond ay nasa lupa. May earthen dike, Lagyan ng earthen dike. pwede mong lagyan ng, mas rich siya ng natural food. Yes, oo. Yan, yung pond. Yung pen ay nasa ilog din, pero naka-net. Naka-enclose. Naka-enclose. Kaya pen, ang net nun, pagilid lang, pero nagtatouch siya sa lupa. Pen, okay. So may lupa pa rin, At malalim yun. pero malalim. Paano yung mga nandun sa wall, ganyan? Di ba naglalakad sila hanggang bewang? Oo. Pag pen yan, 3 tao. Ang taas. Oo, pero may lupa. May lupa pa rin. 2-3 tao. Pag sa swal naman, Wala bulinaw, talagang lupa na yon. ano na yun? Ang bottom nun, net na. Net na talaga yung bottom. Kahit sabi mo 10 meters siya, 15 meters, Ininet mo yung ilalim. wala talaga. Puro feeds. Ang pinagkaiba kasi sa ilog, kahit papaano, may plankton yan na naliligaw. Meron tayo kasi tinatawag na feed conversion ratio. Yes, oo. Kung dito sa fish pond, 2 kilos ng feeds bago ka makabuo ng 1 kilo ng Isda. isda. 2 kilos na feed sa 1 kilong isda. Oo. Pagdating naman sa cage, dahil dagat yon, nasa 3 kilos ng feeds bago ka makabuo ng 1 kilo isda. Kasi walang natural food. 3 kilos na Feeds. para makakuha ng 1 Para kilo. makabuo ka ng 1 kilong isda. Pagdating, Bali times 3 yung feeds mo. Oo. Pagdating naman sa pen, dahil kahit papaano, meron naman natural food dyan, mga 2.6 to 2.7 kilos para makabuo ka ng 1 kilo. 1 kilo.
So, pond, may dike. Oo. Pen, walang dike, mataas, nasa ilog, Nasa ilog. pero may lupa pa rin. May lupa sa pa rin. ilalim. At yun, hindi siya private, hindi siya titled, hindi public land yun. Public land. Tapos yung cages, ito na yung sa dagat. Oo. Na wala nang nagtatouch sa lupa, kundi naka-net na yung bottom. Usually Naka-square. nasa territorial sea siya ng Philippines. Oo. Bakit may Baboy Farm basketball? Oo. Kasi nag-sponsor tayo ng mga bata, tinuturuan natin maglaro. Para kumbaga, West Crop yung isang business, ah. yung distribution ng feeds. ah, Si Sergio, hindi siya nangihinayang na hindi niya iniintindi yung mga palaisda. baka nanghihinayang siya pag nandito na. Pag Pag nag-fishpan nakita siya, mas manghinayang siya. Kaya tatawanan na lang kami. Siyempre, bunso, masunurin. Paul, bahala ka na sa mga tao natin dyan, ha? Di ba? Marami ring isdang yung aside from tilapia, marami pang ibang isda na nahahalo dito. Meron iba-iba pero konti lang. Konti Hindi lang. naman yung Itong tilapia talaga yung peste. peste. Ito kasi nilason namin to kaya ako konti siguro. Makita natin mamaya kung marami. So pag on a daily basis, ilan lang ang tao mo dito? Isa lang. Isa lang. Isa lang. Ito mga harvester. On call tong mga to. Actual sila. Pero alas araw-araw nandito sila. Kasi kung hindi, bukas mag-stock sila, nandito na naman sila. Araw-araw nag-stock, araw-araw nag-harvest. Butit meron pa tao. Yan ang marami. Marami. Maraming tao pero iilan ang matino. Yun. Problema rin ng tao. Tol, kaway ka. Siya uncle ko, kapatid ni mother. Ah, Kapampangan yan. nakapampangan si Ermas mo. Oo. Masantol, makabebe. Masantol. Relocate ka na rin dito, kuya. Dito ka na rin. Hindi, maraming asawa eh. Depende kung nasaan siya. Depende. So pag natapos to, halfway pa lang po tayo. Hindi, 1/3 pa lang. 1/3 pa lang. Kasi meron pa yun. Sige, pwede pa tayong umalis. Mm-mm. Ayan na, mga bangus na yan. Mm-mm. Madami yan nasa ilalim. Mm-mm. Marami nang lumusot dito, kumbaga. Lumangoy lang yan sa ilalim. Yung mga nakikita yung tumatalon yan na yung pinaka-lowest eh. Kumbaga sa tao, merong malalaki, may maliliit din. Kaya hindi rin sabay-sabay Pero lahat yan, harvest na lahat yan, kahit maliliit. Oo, harvest na lahat. Ganoon talaga. Hindi mo ma-perfect yung size. Pero yung mga maliliit, yung mga malalaki, lumangoy na sa ilalim yan. Nandun na, nandito na, hindi mo nakalipad makikita. na dito sa kabilang pan. Hindi mo makikita. Yan yung yung average niya, baka ito yung yan. Malaki rin. Yeah, kalahati na ba yan, sir? Ito? Yung isang isda, kalahating kilo na yan, Oo, more or less. more or less. Yun yung 500 grammers na sinasabi. So ilang pond pa yung natin, ililipat natin dito? Isasara Isa to. pa? Tapos ilipat Sasara sila to, dyan tapos sa kabila. yung pa, kabila pa. Hilay lang to net, tapos isa-set out ulit. Tapos sasarahan yun. Tama-tama mamaya, okay? Kasi ang ginawa namin, kaya namin nilagyan ng ganyan para madaling mag-harvest. Lang. Kapag ganito kasi kalaki, kailangan Okay, let's go. Magsalita ka naman, sir. Sige, sir. Ginawa mo naman, naging audience ka na namin eh. Si? Sir Felix, Hindi hindi siyempre, boss yan nagsasalita. eh. Kahit hindi magsalita, boss. Bukas ito yung bubuhusan nating pan bukas. Stocking naman. Mm-mm. Saan nanggagaling ang similya mo? Doon sa tabi ng bahay. Okay. Di ba si mother ko nagdadaldal kanina? Oo, kanina. Yung isda mo Ay, yung sinasabi ni ma'am kanina.
na kailangan na ilipat yung mga Kasi baka fingerlings. mamatay. Siyempre, ako naman, kabisado ko naman yung tubig. Kung hanggang kailan yung malaki. Kasi pagdating na maliit yun, pag lumit yung tubig, pwede mamatay yung similyang yun. Meron pa tayo mga 3 araw bago ilipat. Bukas, lilinisin na natin. Sa susunod na araw, ililipat na yun. Siyempre, Ibig sabihin, ang binibili mo sa breeder, sa hatchery, fry, parang lang siya, parang karayom lang yan. ang binibili mo. Oo, pwedeng nanggaling sa Indonesia, pwedeng sa wild. Usually, Grabe, no? mas mahal ang wild, pero mas mataas ang survival. Ang wild. Pero ilang percent? Gano'ng kadami yung nakukuha sa wild versus doon sa galing nursery, hatchery? Siguro, baka ang wild 10% lang. 10% lang. O 5 nga lang siguro. So yung Yun. nursery operator, i-import niya yung yung fry. Oo, ini-import. Import I-import niya sa Indonesia. Oo. Ito, magre-repair sila ng dike. Kaya nandyan sila. Kasi Magre-repair. bubuhusan na bukas eh. Thank you, kuya. Hindi ba napapansin, bakit karamihan na nasa farm Lasenggo? Kasi anong tawag doon para mawala yung sakit ng ulo. Hindi sila Soap, water. Hindi sila nalalasing. Kahit na anong inom, hindi nalalasing. Pababa ng stress. Oo. Yung Moonball program daw kasi yun Ng gobyerno. ng government Ng government para daw may makain yung mga common. na tao. Ayaw naman nilang kainin. So linigay nila sa mga ilog-ilog. Actually po talagang pinakawalan yun. Pinakawalan may talaga. need po yun eh. Kaso naging problema is hindi nila na-control yung Population. Pagdami. pagdami. Kasi ang problem ng tilapia, reproduction niya mabilis. Depende sa species. Depende sa species. Yun talaga, yun. Kasi parang, po, kahit na mapatuyuan po to, pag pinatubigan ulit, nandyan lang. Andyan na naman sila. Kahit sa swal, sir, dumadami na rin yung mulmul sa fish cage. Oo. Nag-adapt na sila. So hindi nakita yan ng gobyerno na magiging problema yan eventually. Hindi na. May gusto silang isolve na problem. Yes, po. Yung hunger ng Yes, po, para makatulong. mga tao para makatulog. Pero hindi nila nakita na magiging peste sa mga nag-aalaga. ng Naging bangus. invasive siya. Naging invasive. Kaso yun nga po, naging siya, naging Problema na Di dito. ba, panahon pa ni matandang Espino, nagre-release sila ng mga fingerling sa mga ilog. Tanungin natin yung Bipar. Na-cover ko yun Sa agribusiness din. Hapon-habi pa nagre-release sa mga fingerling sa ilog. Ng tilapia? Tilapia! yun yun, Baka sir. yun siguro. Anong year, sir? Aba, tugol na. Yes, sir. Alam ko More yun. than 10 years. Tapos isa po nun, sir, syempre, kaagaw din sila ng bango sa oxygen level, ganito, ganyan. Ay, introduce pala na rin si Papa Chris. Papa Chris Introduce natin. Bire mo, from nurse. from nurse. Abroad. Oo. Hindi lang basta nurse ha. Registered nurse sa abroad. Wow. To bangus farmer, Farm manager. farm manager na sumakit ang ulo. Stress din. Nakaka-stress din. Damay-damay na. Oo, tama. Yung nga lang, pagdating niya dito, boss. Boss siya, oo. Meron siyang sariling empire. Kaya sa dagupan po kasi yung hawak. Dagupan yung sa'yo. Yes. Ilang hectares ang dagupan? 23. 23 hectares. Tapos may mga fish pen. Plus fish pen. Plus fish pen po. Kaya medyo po talaga, medyo busy din. Magkano renta natin per day? Per day 4-5. 4,500 pesos per day. Renta sa? Fish pa niya. Per day? Yes po. Oh, Without walang gumagabasa. Ang capacity, Dati, maganda ngayon. hindi, ibig sabihin nila nang ni-utilize natin dahil natatakot tayo na 25 na lang po. So parang 25 yung parang times 4 ang renta namin. Kasi hindi yung iba walang laman. Oo, kasi kasama yun dun sa Oo. expense Yes. Biruin mo, may mga fingerlings kami. Binenta namin kasi ayaw namin ihulog. Ayun. Mas At least kita na kaagad pag binenta mo yung fingerlings. Ng konti.
Yun po kasi yung problema dun sa ano. Tapos, syempre, nung medyo gumanda yung presyohan, dami rin nag-expand. Oo. Iba yung ganito pong setup na makikita nyo, napaka-peaceful na to. Ang luwag na nito pagdating sa pero pagdating nyo po sa Dagupan, net lang po lahat yan. Yun yung sinabi ni Sir Paul kaya na sumubra na sa carrying capacity. Oh. Makita nyo sir, lahat po yan talagang... Ito yung nalungkot ka kasi harvest mo na bukas, namatay ngayon. Opo. Namatay nung gabi. Namatay ng gabi. Oras lang. Oras lang po yun, tumawag sa... Oras lang. Stress na stress siya. Tawag sila mga 4 a.m. eh. Talagang, Ilang kilo yung namatay? Actually sir, ano 36,000 tapos medyaan na. 15,000 kilos. 15,000 kilos namatay. Opo. Hours lang ang pagitan ng supposedly harvest. Eh di nasa 2 milyon yun. Tapos Nalungkot ka, sir. Oh, malungkot. Naglasing ka. Kulang na lang Naglasing ka. mabaliw. nanahimik muna ako nila. Baka nga baka nga alas 7 pa lang ng umaga, umiinom na yan ng Red Horse eh. Kakaisip kung paano nangyari. Yung bang yung tipong titingin sa taas tapos nakatulala, hindi mo makausap. Kasi po doon, uso ang gumagamit ng water pump. Para Water po pump? ma-irrigate, para mag-recirculate. Eh di yung ano oxygen. yun? Fresh water yun? Yes po, pinapaikot lang siya para Lumalaw lang yung tubig para maano tubig, yung magkaroon ng oxygen level. Kaso kahit na ginawa na po ng tao natin yun, wala Hindi po pa talaga. rin. Hindi kaya talaga. Hindi po talaga siya kinaya. Ito po yung discussion namin ni Sir Paul kanina na meron lang capacity. Ano tawag nga, sir? Carrying capacity. Carrying capacity ang ilog. Yes. So pag sumobra ka doon sa carrying capacity, ang problema, mamamatay yung mga isda. Yung mga ganito po na sobrang init, tapos uulan, tapos ano. Nilag kagabi, nung kumakain tayo ng dinner, biglang umulan. Pasok ko agad doon sa discussion, conversation natin. Yan, na isang cause yan ng fish kill. Yes. Pupunta pa ba tayo ng technical side? Oh, sir. Bakit hindi? Per cubic meter, ang carrying capacity lang is 400 grams 400 grams. ng isda. Isda, okay. Ibig sabihin nun, dun yung computation. Eh paano kung marumi pa yung tubig? Mahatin sa kalahati. At kayo ay nag-stock ng ilan? 36 pa that time. Pero overall po, nasa 270 plus kami. Yung sa inyo. 22 Plus ang hectares yun, 22 hectares. Tapos ang kapitbahay, Yung isa nga 30, yung isa 50, yung isa yung mga na dumamay sa atin na na problema. Oo. Yung isa 50, yung isa 30, lahat 'yon wala. Bali ganito, 230,000 cubic meter yung fish pan namin. Di ba? Compute. Pak. Yung alang kasi, kahit buusan mo siya ng 400,000, pwede. Kasi, ang gagawin mo, ipa-partial harvest mo yung iba. Kasi hindi sabay-sabay eh. Meron kang isdang 20 grams, may isda kang 30 grams. Yung mga malapit mo ng harvestin, 500 grams, 600, 700. Kaya ang ibig sabihin nun, ang tawag doon, biomass. Technical. Yung pero Papa Chris, aware ka doon sa ganon? Yes sir, yes sir. So hindi kayo ang nagkulang. Ang nagkulang yung kapitbahay. Kasi may computation kami. Oh. Hindi ka... Hindi naman natin maiano yung mga other individuals na dati naman binubuhay ko 50,000, 30,000 tapos kami ganun din. Sabi nga ni Paul, pare-pares kami matigas ang ulo. Tapos that time, yun po na timing po talaga na due to climate problems. Yun po yung naging problema. Kasi hindi naman po talaga siya ina-expect na Kasi nung previous years, ganun din naman siya. Kaso wala siyang fish kill. Yung the following year, yun naman, hindi naman po siya yung yearly nagkakaroon ng fish kill. There are certain years din naman po na wala. Pero pag nagkaroon, dami iiyak. So dapat may closely coordination yung mga farm owners para ito lang pala ang pwedeng i-stock ng buong community. Yun yung sinasabi ni Don Aldo sa MAPA President Okay. na i-organize daw niya lahat. Hindi naman po ma-dictate lahat ng mga tao. Pwede tayo kami na lang po yung nag-a-adjust lately. Para lang po kasi pag hindi kami nag-adjust, kami din yung mamumblema sila kayang-kaya nila. Ang adjustment nyo, hindi na lang kayo mag-stock. Naging 25% na lang po yung 25% na lang. po. Yun po yung naging parang isang solusyon namin. Then after that, medyo palipas ng ilang buwan, at least yung sa kanila malaki na,
saka kami magbubuhay. Para na lang po hindi sabay-sabay. Lagi kami nag-adjust para hindi magkaroon ng piskil. Kaya tingnan mo, nauna pang mag-piskil yung linggayen, yung dagupan wala pa. Wala pa. Kasi nag-adjust kami. Sa Lingayen, ilang days din yun, weeks din. 2 weeks din po ata na tuloy-tuloy yan na every certain area, baliktad lahat. Yung isa, alam mo, parang 30, 40,000. Wala na, pagkakita, nakalutang na yung isda. Wala na po, hindi na trinabaho. Pag lumutang, hindi mo na pwedeng ibenta yun. Hindi na. Wala na. Hindi bibili ni konsignasyon yan. Hindi na, wala na. Mga lasenggo, Hindi pwedeng i-process. pinaprocess ng mga lasenggo, lalagyan ng matapang na suka. Yung super tapang na suka, yung kahit na isda mo, gaganda pa rin, gaganda ulit. Chemical din yun. Yes po. Yun yung meron pa naman, pero sa sobrang dami po, hindi na rin. Kunyari, yung isang lasenggo, kaya lang niya bumili ng 2 banyera para lang mai-discarte. Siyempre, hindi niya naman na po kayang bilhin lahat eh. Kung nagkasabay-sabay po dyan, 100,000 na bilang ng isda. 50,000 tons, 40,000. Hindi ka siya sa bubong. Kasi sa bubong nilalatag yun eh. Oo. Hindi mo nakikita yung mga bubong ng ganyan. Nasa bubong yun. Yung mga... Dinadry nila. Yes. Bibilad. Parang daing. Yes po. Kaya hindi rin kaya... Teka sir, ba't nandito na sila? Akala ko ano pa? Hindi. Yan ang tinira eh. RJ, itong kabila, binago nila sequence eh. Ang nag-fish kill, lang, Pangasinan. Bulacan nag-fish kill. Oo, lahat yan. Hindi, ibig sabihin, pagkatapos ito, saan ang susunod? Kabila na boss. Kabila. I-ano nyo lang to. Talagyan namin ng... Tapos pag ganun ulit. Mga ilang oras bago kayo mag-vacuum. Vacuum ang tawag dun eh. Yung Magkasama-sama ng lahat. yun ang kailangan nating, kailangan nandito. Isang oras? Sige, pwede pa. Baka magtampay muna kami ng konti dito. Sige. Medyo mababaw pa. Sige. Kailangan- Tawag ka na lang kay Papa Chris pag magba-vacuum na. Siguro bigyan mo kami ng mga 20 minutes bago kami makarating dito. 20 to 30. Ito yung manual na pagre-repair ng dike. So, yung nasa gitna, kumukuha sila ng mga putik. Ayan. Tapos yung putik na yan, nilalagay dito. Nilalagyan. So, nagre-repair sila ng dike. Oo, ADM yung gamit na sako Para... So, every after harvest, land prep, land prep, tapos pan prep, repair, and then stocking ulit. Kasi pag umulan yan, nag-erode yan, nag-ano. Kaya may maintenance. Grabe, manual lahat, no? Ito, dinadike nila. Dinadike nila. But sir, ang lalaki ng butas ninyo. Bakit, sir? Hindi, para kasi for example, kung malilit ang butas, kukunti lang Mas stock mo. may stock mo. Kung kumuha ka ng mga tao, kung magrenta ka ng motorboat, Hindi ba mo mas mahirap i-manage pag malalaki yung butas? mas mayroon tayong tinatawag na economy of scale. Okay. Kasi kung konti lang in-harvest mo, 2,000 bangus lang, yung dami ng tao na kukunin mo, hindi na nagkalayo. Yung transportation mode na gagamitin mo, hindi na nagkalayo. Yung araw-araw na pagpunta mo para magpakain, hindi na nagkalayo. Nakabang na yung ice. I see. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.